sa lupa, magbabalik ng kusa. Mildred Zamoras. Hello po. Hello din po sa inyo, Mildred Zamoras. Salamat po sa pag-drop by. Salamat po. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon, no? Katatapos lang po ng malakas na ulan, pero dito po sa amin ay pamaya-maya may pabugso-bugso pa rin. Umuulan pa rin, no? Although hindi na malakas, pero bumubugso-bugso pa rin ang ulan. Lag po, cellphone ko po. Oo nga, no? Ano kasi ngayon, medyo mahihina talaga ngayon ang mga signal. Dito nga din sa amin eh. Kaya nga, hindi laptop ang ginagamit ko kasi naglalag siya. Nung isang araw, sinubukan kong gumamit ng laptop sa live pero lag na lag talaga. So, ginagamit ko na lang ay cellphone na lang. Angelo Monacci, say bellissima. Okay. Magmula sa lupa, magbabalik ng kusa. Alala lupa naman, kaya pilitin mong ika'y magbago. Naunang kanon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa'y sipin mo. So mga kaibigan, meron po tayo ang topic po natin ngayon mga kaibigan, itong ito pong pagdi-deny ni Baste Duterte. Yan. Nag-deny na naman po si Baste. Hindi naman daw siya naghamon, no? Hindi daw siya naghamon. Hindi naman daw niya hinamon si General Torre, sabi niya, no? Yan, yun po ang sabi ni Baste. So, titingnan po natin mga kaibigan talagang Tatak Duterte. Sino ngaling? Yan, di ba? Iiyakan na sila. So mga kaibigan, ito nga po, ayun po sa inquirer.net, Torre and Duterte match raises over 20 million in cash. Yan, in cash yun in cash donations. Ibig po sabihin, kanina earlier, ang sabi ni General Torre, 16 million. Pero, syempre, umano na siya, mga kaibigan, mas dumami, 20 million na po, no, in cash. Tapos, bukod pa dyan, meron pa pong mga nag-donate, sabi nga ni General Torre, may nag-donate ng isang truck ng mga goods, no? Isang company nag-donate po ng isang truck ng mga goods. At marami pang iba na mga iba-ibang mga company na nag-donate. So, ang dami daw po talaga. So, ang ginawa po, ang ginawa po sa donations ay ibinigay kaagad sa DSWD, Red Cross, at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na patungkol po sa pagtulong sa gobyerno, no? Pagkatapos, pumunta din po si General Torres sa May Baseco, namigay din po doon ng mga goods. At hindi lang po yan, pumunta din po siya sa iba-ibang mga lugar na nasalanta ng bagyo. In short, mga kaibigan, talagang malaki po ang proceed dito sa laban nila ni Baste.
So, congratulate po natin mga kaibigan, si General Torre, ang winner. Galing talaga ni General Torre. Ang dami talaga ditong nag-idol, di ba? Nag-idol talaga kasi talaga siyang magaling. The chemistry coach, she's, hey, where are you from? I'm from the beautiful, beautiful country of the Philippines. Yan. Okay, sabi naman ni Mildred Zamoras, July. Okay. Mildred Zamoras, nagbagyo po sa Kabakan. Oo nga po, no? Talagang bagyuhin po kasi talaga ang ating bansa from letter A to Z, no? So, ganyan po talaga sa Pilipinas, bagyuhin. Yan. So, mga kaibigan, no? Double tap to like. Yan, kasi kapag naka-vertical live po tayo, hindi makita kung saan ba magla-like, no? So, double tap to like, no? Paki-double tap na po para makapag-like. At kung gusto niyo mag-share, paki-share na rin po, mga kaibigan, no? Ang ating live. Kung nga pala, hindi pa tayo nakakapag-share, no? Mga kaibigan, allow me kahit 1 minute, mga kaibigan, para mag-share ng ating live para naman meron ding makapanood na iba, no? So, share lang natin sandali, guys, yung ating live para may makapanood naman na iba. Okay, share natin sa newsfeed. Okay. Yan, sa newsfeed. Yan. Tapos, share din natin sa ating group. Yan. Okay, sa ating group. Wait ha. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, okay, tama na. Okay, tama na yan. Yan. So, nakapag-share na guys. Nakapag-share na tayo. Yan. Okay, mga kaibigan, no? Sabi ni Jonathan Calderon, Sara Duterte Carpio, mahal ng Diyos at taong bayan. Alam mo, lahat naman ng tao, no? Mahal tayo ng Diyos. Lahat ng tao. No? Pero pagdating sa taong bayan, yun ang nakakaduda. No? Nakakaduda yun. Sabi pa ni Jonathan Calderon, Sara Duterte Carpio, highly favored, blessed forever, deeply loved, special protected, victorious, fruitful, righteous, reigning in life in Jesus Christ. Amen, amen. Parang ano yata, paano siya magiging blessed? Ito bago tayo pumunta sa ating paano mo masasabing blessed si Sara? Ang pagkakaalam ko, ang isang taong blessed, hindi bitter. Ang isang taong blessed, hindi mapanirang puri. Ang isang taong blessed, hindi marunong manira ng kapwa. Ang isang taong blessed ay hinaharap ang kanyang mga suliranin. Ini-embrace ang kanyang mga suliranin, sinasagot. Samantalang si Sara, nagtatago sa saya ng mga appointed ng tatay niya na judges. At si Sara, hindi sumasagot sa mga katanungan ng bayan. At si Sara, nandun, lagi, nasa iba-ibang bansa para manirang puri. Kaya paano masasabing bless yun? Alam mo kung sino ang bless? Yung Pangulo natin. Bakit? Kasi yung Pangulo natin, walang puot sa sarili na tinatago, walang puot sa puso na tinatago. Lahat ng tao, kahit mga dilawan man na gumawa ng hindi maganda sa pamilya niya, ay okay siya. At never siyang nagsalita ng masama at ng pangit sa kanyang kapwa.
Diba? Laging nakasmile, laging okay, walang masamang tinapay. Yan ang bless at nakakatulong ng maayos sa gabi. Kasi wala siyang bitterness sa kanyang puso. Yung Sarah niyo, nag-hire ng assassin, magpapatsugi. Papatsugi si PBBM, si Elisa, si Speaker. My God! Vice President, nag-hire ng killer, magpapatsugi. My God! Di ba? So, hindi siya blessed. No? Kasi, ang buhay niya ay malungkot. Hindi siya blessed. Kasi, may masayabang tao na nag-hire ng killer. Ang alam ko yung mga taong nag-hire ng killer, ang lulungkot ng buhay niyan, mga bitter yan. Maraming kakulangan sa buhay yan. Diba? Yun. At panay paninira. Paninirang puri sa Pangulo. O diba? So, hindi siya blessed. Diba, mga kaibigan? So, punta na tayo dun sa ating topic, no? Okay, no? So, ito na nga mga kaibigan, no? Nag-iiyakan na po ngayon ang mga DDS kasi po, talaga namang nanalo po si General Torre. No? Nakapuntos po si General Torre. Panalo, 100% panalo, no? Si General Torre. Grabe mga kaibigan, talagang ang galing ng ating general, no? Okay, ang galing po ni General Torre. Yan, palakpakan natin. The champion, General Torre, no? Champion po talaga siya. Yan. Wala na tayong masabi sa tapang ni General Torre, no? Mga kababayan. Okay. So, ito, natuloy rin mga kaibigan, no? Mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, talagang, tingnan natin si Barbie. Tingnan po natin yung post ni Anthony Comedia. Sabi po ni Anthony Comedia, Barbie, a man with many words, but never a man to his word. Uy, ang ganda nun ah. Ang ganda ng post niya, no? Anthony Comedia. Sabi niyo, Barbie, a man with many words, but never a man to his word. Oh, galing na to. Anthony Comedia, sino ba to? Si Anthony Comedia. 47K followers. Hindi kaya si Anthony, hindi kaya to si Toning, no? Ang ganda ng post niya. Tama 'yun. Tama yung post, yung kanyang yung kanyang sinabi, no? Okay. So pag-uusapan natin 'yan mga kaibigan na. Kasi po ito pong si Baste ay nagsabi na hindi naman daw niya hinamon itong si General Torre, no? Hindi daw niya hinamon si General Torre. Ang sabi po ni Baste, Okay, tingnan po natin mga kaibigan, hindi daw niya hinamon, sabi po niya. Okay. Tingnan natin, Ito po. Ang sabi po niya. Hindi daw niya hinamon, no? So, ito. Yung sinabi niya, hindi daw niya hinamon si General Torre. Grabe talaga mga kaibigan, no? Okay. Ang sabi po niya, sa kabila ng nakatakdang charity boxing match ngayong araw ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte at PNP Chief Nicolas Torre, iginiit ni Duterte na hindi niya hinamon si Torre. Gayunman, handa pa rin umano siyang harapin si Torre sa ibang araw. Napakaduwag, hindi daw niya hinamon si Torre. Pagkatapos harap daw siya sa ibang araw. It's now or never, di ba? Sabi nga ni General Torre, kung maluloko mo man ako isang beses lang.
pangalawang beses at naloko mo pa ako, aba, siya daw ay ano na, parang 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 eng-eng na siya kapag naloko pa siya ng pangalawang beses. So, ang sabi po ni General Torre, lokohin mo na lang yung mga, followers mo. Kasi sanay naman sila na 'di ba, sanay naman sila na niloloko, 'di ba? 'Yan. So, sabi niya sinabi lang naman daw niya na 'pag nagsuntukan tayo, mabubugbog kita, hindi kita hinamon. Pero may ebidensya na siya ay naghamon. Meron pong video na siya ay naghamon. Mamaya pakita natin yan Samantala po mga kaibigan ay nakalipon na po ng 20 million in cash si General Torre at ng mga goods na ibinigay po sa Baseco at sa iba-iba pang mga nasalantang bagyo. At yung 20 million in cash ay ibinigay naman din po sa DSWD, sa Red Cross at iba-iba pang mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa pagtulong sa mga Pilipino. So mga kaibigan, pakita natin yung yung video na siya ay naghamon. Grabe. Sinungaling. Sabagay, wala naman tayong maasahan sa mga to Sinungaling naman talaga yung mga yan, no? Sanay na sila sa pagsisinungaling. Sanay sila. We have the position pero kasi matapang ka lang naman, we have the position pero suntukan tayo, alam ko makaya kita. Hindi daw siya naghamon. Nagsabi ni Baste, hindi daw siya naghamon. Kaso merong katibayan. May katibayan na naghamon siya kay General Torre. Ito ang katibayan. Ay, nako, talaga naman. Bakit ba kailangang laging nagsisinungaling ang mga Duterte? Pwede namang magsabi ng totoo, di ba? Halimbawa, hindi siya pumunta, pinagtatawanan siya ngayon ng taong bayan. Pwede naman siyang mag-apologize. Sabihin niya na nag-apologize siya dahil nagkamali siya, na hinamon niya yung isang general, isang PNP chief, na sabihin na niya ang totoo na hindi niya kaya, na naduduwag siya, na wala siyang bulls para dumaban sa isang general. Sabihin na lang niya ang totoo. Alam mo, hindi naman masama ang magsabi ng katotohanan, hindi naman masama ang mag-sorry, no? At magsabi ka ng katotohanan. Kaysa yung magpalusot ka na naman na hindi daw niya hinamon si General Torre, Take note, hindi daw niya hinamon si General Torre. Ayan, Ayan, di ba yung pinakita ko sa inyo kanina, nag-video, na hinamon niya mismo si General Torre. Pagkatapos sasabihin niya, hindi niya hinamon, parang tatay niya. Masabihin na bangag daw si PBBM, na si PBBM daw ay bangag. Pagkatapos, sasabihin bigla na, wala akong sinabi. Wala akong sinabi na bangag si Marcos. My God, parang katulad ng ate niya. Maganda i-compile ko to. Yung ate niya, di ba, nagsabi na ipapaganon daw niya si PBBM, si Elisa, at saka si Speaker. Pagkatapos nung kinasuhan na, ano sabi? Sabi niya, wala akong sinabing ganyan. Wala akong sinabing assassin. Wala akong sinabing na nag-hire ng assassin. Di ba? Pagkatapos niyang bantaan si PBBM at nung galit na sa kanya ang mamamayang Pilipino, ayun, at siya ay in-impeach na. Anong sabi? Wala. I never said that. Wala
Wala akong sinabi na nag-hire na ano, wala akong sinabing ganyan. Sila lang may sabi niyan. Tatak Duterte. Sinungaling, walang paninindigan, walang prinsipyo. Di ba? Tatak Duterte. Sinungaling, walang paninindigan, walang prinsipyo. Yung tatay niya, ano pa? Hinamon si Carpio, debate daw about West Philippine Sea. Kung sinabi ni Carpio, sige, debate tayo. Biglang ayaw. My God. Ano pa? Yung tatay pa niya, magji-jet ski. Pagkatapos nung presidente na siya, ay, mga TANGE pala kayo eh. Bakit kayo naniwala? Nagbibiro lang ako. Walang prinsipyo, sinungaling, tatak Duterte. Sinungaling, walang prinsipyo, walang credibility. Ngayon naman, yung anak naman niya, yung bunso, naghamon na suntukan daw. Pagkatapos, anong nangyari? Hindi pumunta. Natakot. Pumunta sa Singapore para magtago. Naniwala ka ba dyan na talagang naka-schedule yung oras na yan para siya umalis? Hindi ako naniwala dun. Maaring gusto niyang magbakasyon. Wala pa siyang petsa. Pero nung dumating yung hamon niya at tinanggap, umasa si General Torre, naisip niya, ay, ngayon na lang tayo magbakasyon. Mag-impake na kayo ng mga damit nyo. Ngayon na tayo magbakasyon para makatakas. Di ba? Yan ang iniisip ng tao. Kahit na magsabi siya, kahit ano pa ang kanyang i-reason out, yan ang nasa isip ng tao. At hindi niya mapipigilan ang mga tao na isipin na yan ang dahilan ng kanyang pag-alis. Dahil siya ay nagtago. Yan ang iisipin ng mga tao. Diba? Yan po mga kaibigan, no? So, ano pa? Okay. Ang sabi pa ng isang netizen baste, nagtago sa parlor. Sabi ng isang netizen na narinig na sumigaw sa video habang nasa ring sa General Torre. Maraming ang netizen ang kumukutya ngayon at ginagawang katatawanan si Baste. Matapos nitong hindi sumipot sa charity boxing nila ni General Torre. Galit na galit yung mga DDS. Iyakan ng mga DDS. So, pakita natin to. Iyakan sila no? Ito. Ito po mga kaibigan. May nagtanong na General Torre, halimbawa maghamon ulit si Baste. Kakasaka ba ulit? So tingnan natin yung sagot ni General Torre. Ay nilagay dito.
maraming effort at pagod na inilagay dito. At I don't think na he is worth responding to at this point in time. Parang hayaan mo na natin siya sa kanyang mundo. Sabihin niyo lang at tingnan natin kung ano yung sasagot natin yun. Pero I don't think really that there's logic in anything that he's saying anymore. Parang yun nga eh. Ang credibility kasi parang maloko mo ako ng isang beses, shame on you. Pag niloko mo ka ng 2 beses, shame on me. At kaya nga nagtataka ako anong klase yung mga supporters meron siya na alam niyang niloloko lang yung tao, nagpapaloko na rin lang sila, tuwang-tuwa naman sila, niloloko sila. So, hindi naman tayo obra doon. Hindi tayo kasali sa mga tao na pwede niya lokohin all the time. So, General, sino ito na po yung importante sa I think so. Yeah, marami akong ibang trabaho and he's really not worth responding to. Oh, di ba? Kumbaga, parang gustong sabihin ni General Torre na naloko mo na nga ako ng isang beses eh. Sabi mo, naghamon ka ng suntukan, naloko mo na nga ako ng isang beses. Biruin mo mga kaibigan ha. Grabe po yung ginawa ni General Torre, mga kaibigan. Nag-workout siya. Nag-workout si General Torre. Tumakbo siya sa grounds ng PNP 10 times habang bumabagyo. Ang lakas ng ulan. 10 times 10 times. Mabuti hindi nagkasakit. Mga kaibigan, 57 years old na yun. Magsi-senior citizen na yun. Pangalawa, nag-gym. Kung ano-anong mga pinagkagawa sa gym na talaga namang para sa isang 57 years old. Ako nga nakikita ako siya na nag-gym. Parang medyo parang natatakot ako. Baka mamaya anong mangyari dito, no? Tapos mga kaibigan, bukod sa nag-jogging, kung ano-ano pang mga, yung kanyang mga training, mga kaibigan, yung sa boxing. Grabe ang ginawa na preparation ni General Torre. So makikita natin dito na seryoso talaga. Pagkatapos, marami ng mga nag-offer. Ayan, nag-offer ng Rizal Memorial, Rizal Coliseum, no? Ito pa, may mga nag-offer na magbibigay ng ganito, magdodonate ng ganito. Ang dami, palikom ng 20 million. Biruin mo ha, 20 million mga kaibigan. Itong sinasabi ng mga DDS na, mga guys na, kesyo daw, ito daw ay isang laro na boxing match daw na clown, no? Kumbaga pang clown. Bakit mo papatulan? Para daw mga clown, no? Yun ang sinasabi ng mga DDS, no? Pero mga kaibigan, eto kasi binibigyan nila ng reason yung hindi pagsipot ni Baste Duterte, no? Pero ito mga kaibigan tingnan natin Okay, kasi sabi ng mga DDS, mabuti daw hindi nag-show up si Baste. No? So, nagbibigay sila ng reason mga kaibigan, ganito yung ugali ng mga DDS. Kapag yung kampo nila ang nadidihado, talagang pagtatanggol nila ng gusto yan, kahit na mali, no? Sabi ng mga DDS. Mabuti hindi nag-show up si Baste. Dahil this was all a clown show. Clown show daw. Clown show ang tawag nila. So, tingnan natin yung clown show na sinasabi nila, ha? Kasi mga kaibigan, kung ang isang clown show ay maaaring makalikom ng 20,000, na katulad ditong nangyari, nakalikom ng 20,000 at nakalikom ng iba-ibang mga kampanya na nag-donate ng mga goods, mga kaibigan, no? Mga goods katulad na lang mga dilata, etc. Yung pwedeng ipamigay, no, sa mga nabahaan. At hindi lang yan mga kaibigan, napakarami, full pack ang attendance, no? Sa gate mga kaibigan, at talaga namang nagkakahalaga ng mayroong ticket mga kaibigan na nagkakahalaga ng 250,000 mga kaibigan na ibenta, no? So tingnan niyo ang laki mga kaibigan Tapos bukod pa diyan yung mga donations mga kaibigan na sabi ko nga ay
sa kabuuan ay 20,000 o lalaki pa yan, maaring lumaki pa yan guys, no? At ano pa, eto mga kaibigan, no? Si Baste ang totoong clown. Kasi, bakit siya ang totoong clown? Kasi siya yung naghamon ng suntukan. Pero, hindi naman siya sumipot nung siya ay pinatulan. Yun ang clown. Yung naghamon ka ng suntukan, pagkatapos nung pinatulan ka, ay hindi ka sumipot. Yun ang clown. Diba? Catherine Dosido, hello Admin Rich. Like and done. Salamat po sa pagla-like. No? Yun po ang payaso, di ba? Alan J, sino ba naging payaso? Di ba si Baste? Naging katawa-tawa siya ngayon. Correct ka dyan, Alan J. Siya ang payaso. Siya ang naging katawa-tawa at ginagawa siyang katatawanan ngayon ng mga Pilipino. No? So ito pa, yung naghamon ka ng suntukan at hindi ka sumipot nang ikaw ay pinatulan, and you make all these impossible demands and excuses just so you have a convenient excuse not to show up. Nagbigay siya ng excuse, no, mga kaibigan. Para makapagbigay siya ng excuse, siya ay nagbigay ng demand. Ang sabi niya sa kanyang demand, ay kailangan magpa-hair follicle test si Bongbong Marcos at saka lahat ng mga government elected officials. Take note ha, si PBBM daw, dapat daw magpa-hair follicle test at saka lahat daw ng mga tao, no, ng mga elected officials sa gobyerno. Take note, siya yung naghahamon. Pagkatapos, dinamay niya ang Pangulo at ang lahat ng mga elected officials. Tingnan mo yan. So, isa lang ang ibig sabihin sa kanyang kondisyon. Una, pinapakita lang niya na talagang wala siyang plano na tuparin ang kanyang sinasabi na makipagsuntukan. Ang dalawa, pinakita lang niya na siya ay duwag. Pangatlo, pinakita lang niya kung gaano siya ka-bobo. Biruin mo, ikaw ang naghahamon, ikaw pa ang may gana na magbigay ng kondisyon. Mga kaibigan, sa usual na buhay natin, no, ng mga tao, kung sino yung naghahamon at kung sino yung hinahamon, usually, yung hinahamon ang nagbibigay ng kondisyon. Kasi di ba, maghahamon ka. So, para tanggapin ang hamon mo, magbibigay ng kondisyon yung hinahamon mo para tatanggapin niya. Di ba? Halimbawa, ako yung hinamon. O sige, nahamon mo ko. O sige, kakasa ako. Pero, kailangan ganito ha. Ito yung magkaroon tayo ng boxing match sa Araneta Coliseum, ganito-gantong gawin. Tapos, yung naghamon, ang tangi lang niyang gagawin ay i-accept. Yun lang ang pwede niyang gawin, i-accept ang kondisyon ng kanyang hinahamon. Kasi ibig sabihin nun, mga kaibigan, seryoso siya sa paghahamon. Ganun yun. Seryoso ka sa ginagawa mong paghahamon. I-accept mo ngayon ang kondisyon ng tao na hinahamon mo para lang siya ay pumayag sa iyong hamon. Kaso ang nangyari dito kay Baste, nung nag-accept si General Torre at nagsabi na, sige, total, kesa nga naman na magkaroon lang ng suntukan pagkatapos wala naman. Parang in vain, no? Parang sayang lang yung pawis, sayang lang yung pagod, tapos wala din naman. Wala namang kita para maibigay sa mga nasalanta ng bagyo. So mas maganda na yung naisip ni General Torre. Di ba? Kaso, pinakita talaga ni Baste na siya ay duwag. Hindi siya nag-show up. At ngayon, siya ngayon ang maraming nagsasabi,
Maraming nagpo-post sa social media, nilalagyan na siya ng lipstick, nilalagyan na siya ng gano'n, no? Natatawa nga lang ako, hindi ko na siya i-screenshot para i-post. Kasi ayoko eh. Kasi ito ano ko to eh, ito yung aking prinsipyo. Ayokong gawin sa ibang tao ang ayaw kong gawin sa akin. Kaya yung mga nakikita ko na gano'n na pinopost nila si Basti na naka-lipstick, naka-ano, kung ano nung parang Barbie doll, hindi ko siya ini-screenshot, hindi ko siya dina-download para i-post sa aking wall sa Facebook. Kasi ayoko din na gawin sa akin yun. Yun kasi ang prinsipyo ko sa buhay. Yung ayokong gawin sa akin, ayoko rin gawin sa iba. Kasi naniniwala ako sa prinsipyo ng Biblia na kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa iba. Kaya hindi ako mahilig yung ginagawa ng ibang mga vlogger, influencer na kukunin yung picture pagkatapos lalagyan ng kung ano-ano, parang pinagtatawanan. Hindi ako ganyan. It's not my my forte. Hindi ko yung gusto kasi ayoko din na ginagawa sa akin yun, no? So, yun ang prinsipyo ko. So marami pong ako nakikita ngayon sa social media na ganyan. At tinatawag po nila si Basti na Barbie. Pero may nag-react nga na isang ano din yata yun eh, gay, no? Nag-react, sabi niya, huwag niyong tatawaging gay or bakla si Basti. Si Congressman Percy, si Congressman Percy yung nag-react. Ang sabi niya, huwag niyong tatawaging bakla si Basti. Kasi maraming mga bakla ang matatapang. Di ba? Totoo naman eh. Madaming bakla, matatapang at hindi umuurong sa laban. Pero itong si Basti, siya na ang naghamon nung pinatulan siya, tumakbo papunta sa Singapore. Kaya next time, pipiliin nyo yung mga hahamunin ninyo. Piliin ninyo yung mga hamunin nyo. Dapat yung mga duwag, yung mga hindi kumakasa. Magiging lesson na ito ngayon kay Basti Duterte na huwag basta-bastang maghamon. Katulad nito, baka umabot pa to ng 1 buwan. Itong pangungutya sa kanya ng buong Pilipinas. Baka umabot pa ng 1 buwan to. Ng 2 buwan, ng 3 buwan, baka 1 taon, baka forever, kukutyain siya ng mga Pilipino na siya ay isang duwag. At ang masama pa nito, wag naman sana, no? Sana hindi madamay ang kanyang mga anak. Paano na lang kung sa eskwelahan? Alam naman natin mga bata, di ba? Yung tatay mo. Iduwag pala yung tatay mo. Ano ang feeling ng isang anak na yung tatay mo acting mayor ng Davao pagkatapos sasabihan na duwag? Nakakahiya yun. Tapos, tingnan mo katawan niyo, puno ng tattoo, covered ng tattoo. Anong sabi nila, Katunying? Tsaka yung isang kasama ni Katunying. Sayang ang tattoo. Sayang ang tattoo. Galing mangbuska, di ba? Binubuska siya. Kahit saan kayo makakita ngayon sa social media, iisa ang topic. Si Basti ay duwag. Yan. So, ngayon lesson na siguro yan kay Basti, yung kanyang pagiging duwag. Di ba? Lesson na yan sa kanya. Ang pagiging duwag. Ha? So, basa tayo dito. DDS supporters dismayado kay Barbie. Ay, opo talaga. Correct ka dyan, no? Kasi nga, lalong na-highlight, no? Na-highlight at na-recall yung kaduwagan ng mga Duterte, no? Ni-recall ngayon yung mga nangyari. Tatay niya, jet ski. Naduwag, di ba? China.
nung nangangampanya siya, anong sabi ni Duterte? Igigit daw niya sa China na yung West Philippine Sea atin daw. Pero nung presidente na si Duterte, anong sabi niya? Ibigay na lang natin yung West Philippine Sea, tubig lang naman yan. Diba? So nakita natin yung pagkaduwag. Pangatlo, hinamon si Justice Carpio ng debate nung pinatulan na bahagang buntot ni Duterte. Ayaw. Ano pa? Hinamon yung isang vlogger influencer sa Davao. Pagkatapos ng pinatulan, umayaw. Di ba? Yan yung nangyari, mga kaibigan. Marami pa siyang hinamon si Duterte noon. Pero meron pa si Carbonell. Hinamon din niya si Carbonell. At hindi rin siya pumunta. So ngayon, na-highlight tuloy, nare-recall tuloy ng mga tao yung pagiging duwag ng mga Duterte. Pag sinabi kong Duterte, tatak, duwag. Diba? Guys, totoo naman, diba? Totoo. Kung hindi duwag, bakit sila naghahamon pagkatapos hindi sila show up? Di duwag talaga. Diba? Duwag. Alam mo kasi, sabi nila Lazo Moto, di naman siguro duwag, ma'am. Nag-iingat lang po siya sa mangyayari. Di naman po kaduwagan ang pagkalalaki. Ganito kasi yan. Kung hindi ka duwag, di ba? Dapat ang ginagawa mo, ikaw ang naghamon eh. Ikaw yung naghamon. Once kasi na ikaw yung naghamon, ibig sabihin, dapat mag-show up ka kasi ikaw ang nag-initiate. Yung sinasabi mo na pag-iingat, ganito yan, no? Mag-iingat, ganito yan. Halimbawa, babalik rin natin. Halimbawa, si General Torre ang naghamon kay Baste. Tapos si Baste, hindi siya pumunta. Yun ang pag-iingat. Yun ang pag-iingat. Maaaring hindi lang pumunta dahil nag-iingat siya. Kaso iba ang nangyari eh. Si Baste ang naghamon. At nung pinatulan siya, hindi siya pumunta. Kaya ang tawag doon ay duwag. Yun. Okay, i-ano natin ang sitwasyon. Halimbawa, yun nga, no? Si Baste, naghamon. Tapos si General Torre, hindi pumunta. Yun ang masasabi mo, na si General Torre ay nag-iingat. Nag-iingat lang. Yun, Lazo Moto. Pero sa case ni Baste na siya ang naghamon at nung siya ay pinalagan, hindi siya pumunta, yun ang naduwag. Kasi nagagawa mong maghamon pagkatapos nung pinalagan ka, hindi ka pumunta. So ang lumalabas ngayon na tuwing ikaw ay naghahamon, bibig lang pala yan. Kung anong tapang na bibig mo, siya namang but ng puso mo. Kung anong tapang ng bibig mo, siya namang lambot ng tuhod mo. Hindi mo pala kaya pagkatapos maghahamon ka. So ito, lesson na to ngayon kay Baste. Huwag kang maghahamon kung hindi mo kaya. Yun. Okay? Lesson yan ngayon. Huwag kang maghahamon kung hindi mo kaya. Diba? Yun. Di ba guys, noon pa niya, naalala niyo ba noon? Anong sabi niya kay General Torre? Pag nakita daw niya si General Torre, sasampalin daw niya. Sasampalin daw niya. O ano nangyari? Nagkita sila, di ba? Sa hearing
sa Davao City. Yung kay Kibuloy. Sinampal ba niya? Hindi. So, ano yung sinabi niya pag nakita niya si General Torre sa sampalin? Bibig lang. Tapang ng bunganga niya. Kung gaano katapang yung bunganga niya, gano'n naman kalambot ang tuhod niya. Diba? Yun. So, mga kaibigan, no? Hanggang kailan kaya ito? Baka tumagal ito, 1 taon, na hindi makakalimutan ng taong bayan ang pagkaduwag ni Basti Duterte. Eh ngayon nga lang, pag tinitingnan ko yung social media ko, walang dumadaan sa akin, kundi puro na lang si Basti. Pinagtatawanan si Basti. Sinasabi na duwag si Basti. At puro papuri kay General Torre. So, lesson nyo na yan ngayon. Hindi nyo kaya ang tao, huwag kayong maghahamon para hindi kayo mapahiya. Yan. Lesson nyo yan, ha? Huwag maghamon para hindi mapahiya. Diba? Ganyan. Uy. Ano to? Pumunta na naman. My God, pumunta naman pala sa South Korea para manirang puri ang vice-presidente. My God! Yan, mga kaibigan, wala talaga siyang ginawa si Inday Lustay, kundi manirang puri sa Pangulo. No? So, tingnan nga natin ito. Itong post na to, 44 minutes ago. Yan. Okay, tingnan natin, ha. Naninirang puri na naman si Inday Lustay. Sabi ni Inday Lustay, budol. VP Sara, during her Free Duterte speech in South Korea, said she would no longer watch but just read the SONA, claiming it would be full of budol, deception, or false promises from President Marcos. Ay, nako, wala talaga to. Wala na talaga to. Desperada. Dali, comment lang tayo. Desperada. Desperada na talaga. Desperada na talaga si Inday Lustay. Inday Lustay. Grabe, napaka-desperate niya. Wala na talaga. Ano na to? Brenda na to. Brenda. Alam niyo ang Brenda? Brain damage. Brenda. It's brain damage. Yan. Okay. Brain damage. Yan, ba? So wala na talaga to, Brenda na to. Brain damage na talaga to. Ay, nako. Rizal Coliseum. Dapat pala pumunta ako kanina, no? Nagbumili sana ako ng ticket. Meron naman dumaan sa akin, puro talaga, si Basti ang inaano dito. Ayan. Pinakamayabang na duwag. Lovely photo. Hashtag Davao City. Pinakamayabang na duwag. Yan. Post po ni Balita at Kaalaman. Ito, Manila, Philippines. 80% of Filipinos said
Vice President Sara Duterte should face an impeachment court trial, a survey by Okta Research found. The survey conducted from July 12 to 17 polled 1,200 adult respondents. It was held days before the Supreme Court issued its decision invalidating the articles of impeachment against the Vice President Duterte. 80% of Filipinos want VP Duterte to face impeachment trial. Survey. Sa trial, mag-comment tayo. Ituloy ang trial. Ituloy ang trial kay Lustay. Or ibalik mo ang pera namin. Ituloy ang trial. Kay Inday Lustay. Lustay. Or ibalik mo ang pera namin. Yan. Nag-comment lang tayo. Yan. So, 80% ng mga Pilipino ang gusto ng impeachment trial. Yan na? Basta-baste, budol. O, pakinggan natin. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga. Papanood ko sa inyo. Pag nagsuntukan tayo, bubugbog kita. Hindi kita hinamon. Tanga. You're just as stupid as the journalist that asked you. Kapag ka lang naman, we have the position pero masuntukan tayo. Akala ko magkaya kita. Ganun lang. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga. Pag nagsuntukan tayo, bubugbog kita. Hindi kita hinamon. Tanga. You're just as stupid as the journalist that asked you. Kapag ka lang naman, we have the position pero masuntukan tayo. Akala ko magkaya kita. Ganun lang. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga. Pag nagsuntukan tayo, bubugbog kita. Hindi kita hinamon. Tanga. O, diba? You're just as stupid as the journalist that asked you. So, Kapag ka lang naman, we have the position pero wala siyang masuntukan kawala. tayo. Akala ko magkaya kita. Wala siyang kawala dahil merong video. May video na siya ay naghamon. Diba? Tapos, galing pa magsalita ng ng pagmumura, no? Eto mga kaibigan na, between Baste and General Torre, siya yung tanga. Sa totoo lang between Baste and General Torre, siya yung tanga. Bakit? Explain natin kung bakit siya tanga. Saglit Sa kanilang dalawa, si Baste at si General Torre, siya yung tanga. Bakit? Unang-una, si General Torre, self-made yan. Self-made. Ibig sabihin ng self-made, nakarating yan sa kanyang sitwasyon ngayon, sa kanyang ranggo ngayon, dahil sa sariling pagsisikap. Self-made. Wala siyang hindi siya nag-depend sa kahit kaninong politiko, hindi siya nag-depend sa pangalan ng tatay niya. Wala. Self-made. Narating niya ang tugatog ng tagumpay sa kanyang sariling pagsisikap. Yan si General Torre. Si Baste, hindi yan magiging mayor kung hindi dahil sa tatay niya. Unang-una si Baste, walang tinapos. Wala siyang tinapos, guys. Na-research ko yung background niya sa education. Wala siyang tinapos. Si General Torre, diba? Matalino. Tingnan mo na kapag nagsalita, talagang grabe, no? Si Baste, hindi nga nangangapa, di ba? Unlike kay General Torre, matalino yan. Si Baste,
walang natapos. So, sino sa kanila yung tanga? Si Baste. Pangalawa, si General Torre. Kaya siya madami siyang mga napuntahan. Siya muna ay na-promote sa iba-ibang ranggo bago siya naging PNP chief. Si Baste, the same pa rin. Hindi siya magiging mayor kung wala ang tatay niya. Without the apelyido ng tatay niya, he is nothing. Wala talaga. Siya lang, si Basti lang, ang alam lang ni Basti, surfing, strum ng guitar. Oh. Tapos, alam niyo na, di ba, yung ginagawa nila with, sorry po doon sa yung asawa ni itong babae. No? Sorry po pero babanggitin ko lang. Baste, inamin po ni Ellen Adarna na lahat ng klaseng ginagamit niya. Guys, alam naman natin, di ba? Anong sabi ni Duterte? 9 months daw, 9 na buwan, hindi daw umuwi si Duterte na kay Adarna. Kung si Adarna ay umaamin na ginamit niya lahat ng klase, no? Katulad ng shabu, nobain, cocaine, heroin, etc. Kung gumagamit noon si Adarna, sasabihin mo ba si Basti? Hindi. Imposible yon. Imposible yon. Diba? Pangalawa, Baron Geisler. Sabi ni Baron Geisler, ipa-drug test mo yung mga anak mo. Sabi niya kay Duterte, ipa-drug test mo yan. Paano pag nalaman mo na mga positibo yan? Anong gagawin mo? Diba? Samantalang si General Torre, may naabot. Hindi yung gumaganon-ganon lang pagkatapos naging mayor, naging vice mayor, naging mayor dahil lang sa tatay. Hindi ganon. Si General Torre may naabot. So ngayon, sino sa kanilang tanga? Si Baste. Pang-apat, sino ang naghamon at hindi pumunta? Siya. O ngayon, obvious na kung sino ang tanga. Siyang naghamon, siyang hindi pumunta, siya yung ngayon ay pinagtatawanan ng taong bayan. Siya ang tanga, hindi si General Torre. Diba? So ngayon, yung Basti niyo, pinagtatawanan ng taong bayan. Pinagtatawanan ng taong bayan. Diba? O, kita mo, eto DDS ito, sigurado ko. DDS to. Kasi bastos. Sabi niya, may pamagang. Oy dong, George R.A.S., no? Ikaw dong. Paglusi sa imong lagay dong. Inat-inatang imong utin dong, nagamayot kaayo dong. Inat-inata. Paglusi. Kung wa kay mahimo sa imong kinabuhi, maglusi ka dong. Inatang imong lagay ang imong utin. Nagamay kaayo, gamayot kaayo dong. Ingon sa imong asawa, sa imong girlfriend, gamayot kuno kayang imong utin dong. Abi ka ni mo wa ko kaila sa imo. Na ilhan ta ka dong. Di ba? Sorry mga Tagalog Meron kasing bastos dito na DDS. So, binastos ko din siya. Kasi bastos O, pinatulan ko lang yung kanyang kabastosan. Sorry guys Sabi naman ng isa, si Cesario Baez, believe din kami sa info nyo. Very sure ka. Kung concern ka, sabihin nyo si Torre na hinamon si PBBM na mag-hair follicle test. Alam mo, hindi na kailangan magpa-hair follicle test ni PBBM.
Kasi unang-una sa lahat, si PBBM, presidente na. Ang sabi nga ni Roque, nung presidente si Duterte, di ba hinamon si Duterte ng mga Liberal Party, oy, magpa-drug test ka, magpa-drug test ka. Drug test nga lang yun hindi hair follicle. Drug test lang. Anong sabi ni Roque? Walang sino man ang pwede mag-utos kay Pangulong Duterte dahil siya ay hinalal ng bayan. Di ba? Pangalawa, si dating Pangulong Duterte never nagpa-drug test. Pero si PBBM, nung mga time na sinabi ni Duterte na meron daw naggaganon na si PBBM nagpa-drug test agad 2 beses. So ibig sabihin nun, agad-agad nagpa-drug test siya, ibig sabihin nun, talagang hindi siya gumagamit. Diba? Kasi ura-urada nakapag-drug test. Kasi kung gumagamit yun, mag-aantay pa yun ng mga ilang para mawala yung epekto sa blood. Kaso hindi Nung sinabi ni Duterte na may nag-cocaine na presidentiable, nagpa-drug test agad siya. Kaya nung in-interview siya ni Tunying at tinanong ni Tunying si PBBM tungkol sa drug test, sinabi agad ni PBBM, o sige, ikaw nang mag-scoop. Tapos na ako. Di ba? St. Luke's. At ang St. Luke's mismo ang nagkonfirma na nagpa-drug test nga si PBBM at negative. At hindi lang sa St. Luke's, nagpa-drug test din siya sa PNP. So si PBBM di na kailangan magpa-drug test dahil meron na siyang 2. Ang Duterte niyo wala pa. Ang Baste niyo wala pa. Diba? At si PBBM ngayon halal lang bayan. Maraming trabaho. Busy. Hindi siya katulad ng Vice President na busy rin sa around the world at sa paninirang puri. Ang Pangulo natin ngayon, busy sa pamimigay ng tulong sa mga Pilipino, sa mga kapwa natin Pilipino na nasalanta ng bagyo. Make sense? Kaya nga, itong sinasabi ko sa inyo, alam niyo ba kung bakit si Baste, isa rin sa dahilan, ang sinasabi kung bakit hindi yan sumipot? Kasi nga, ang sinasabi, kapag nandyan daw si Baste, kailangan gawin nila yung procedure. Procedure, ano yun? The drug test. Magpapadrug test. Yung mabilisan na drug test, baka takot. Kasi baka may mabuko. Diba? Yan ang mga speculations ng mga tao. My God, huwag na tayo maglokohan dito. Huwag na tayo maglokohan dito. Diba may kumakalat nga na video na high na high. Yung video na yun, kumakalat sa social media. Huwag na tayo maglokohan. Huwag na tayo maglokohan. So, pinatunayan lang niya na siya ay isang malaking duwag. Duwag. Diba? Kaya wag na siyang maghahamon ulit. Piliin niya yung hahamunin niya. Mamili siya ng duwag. Yun ang hamunin niya. Wag siya maghahamon sa mga astig na katulad ni General Torre. Dahil hindi siya uurungan. Diba? So yun po mga kaibigan, no? Okay. So mag-ano muna tayo, shout out muna tayo sa mga nanood, no? Yan. Ang sabi ni Watashi wa Okama, mana sa ate at tatay, ha ha ha. Mga po, no? Correct po kayo. Norse Agbayani, PBBM puro work, Sara puro bakasyon, puro lustay ng pera ng taong bayan.
Yan. O nga po, no, Norse Agbayani. Correct. Yan. Okay, so mag-shout out na tayo sa mga nanood. Okay. Maraming pong salamat sa mga nanood kay Orlando Esperanza. Wait. Patayin ko lang yung aking electric fan at kumakati lalo ang lalamunan ko. Kumakati ang lalamunan ko sa electric fan, nanunuot, no? So, shout out ko lang yung mga nanood, no? Orlando Esperanza, salamat sa panonood. Norma Castillo, salamat po sa panonood. Michael J. Raggedy Ann. Salamat po kay Norma Castillo, Esor Lopoa, Rolando Rendiza, Mitch Zay, Cesar, Norma Capiral. Salamat din po kay Norma Castillo, Esor Lopoa, Catherine Juan. Salamat din po kay Belia Alferez, Catherine Juan, Mitch Say, Rajadi Ann, Nama. Salamat din po kay Michael J. Sino pa ba? Dos Ipebrero, Michael Alonso. Salamat din kay Ramsky 74, Catherine Lucido, watching from Australia. Salamat po sa panonood from Australia. At salamat din po kay Alan J. And Angelo Monachi, Catherine Juan, Rajadi Ann, Esor Lopoa, Alan J. Jonathan Romano. Salamat din kay Sheila Canlas, Phoebe Antojado. Thank you din kay Sheila Canlas, Johnny Montejo, Cancer. Salamat din po kay Nog sa Kalam. Salamat din po kay Gleserio Alido Jr. Salamat din po kay Efren Tion. Salamat din po kay Retired 627. Salamat din kay Raggedy Ann, Alan J, Gladys Sherpa, Victor Ramos, Cesario Baez, Marlene Fernandez. Thank you din kay Mr. P, Raimundo Luna. Sino pa ba? Diyos Benedicat Lazomoto. Maraming salamat din po kay sino pa ba? Muhammad Kasim Kalon Almadi. Salamat din po kay Prudencio Suratos, Flor Dom Forest. Thank you din po kay Raggedy Ann. Kay Mr. Pidugyot, salamat po. Laos TV. Salamat din po kay Mr. Pidugyot, kay Abdik, salamat din po. Salamat din po kay Andrea Fredrickson, Jonas Enoch, Jos Benedicat. Salamat din po kay Jonas Enoch at Laos TV. LD ang Makapobre, Mr. Pidugyot, salamat po. Cesario Baez, salamat po kay Mr. Pidugyot.
Raggedy Ann, salamat po kay Manny Afable, salamat po kay Dios Benedica. Maraming salamat din po kay Raggedy Ann. Maraming salamat po kay Eli Soriano, Riz Cayunda, maraming pong salamat kay Evangelina Carandang, Flordeles Cancico, Emeterio Diola. Salamat po kay Cesario Baez, Jenica Carlos. Thank you din po kay Marivic Camlon, Flordelis Cancico. Okay. Sino pa ba? Dana Peranco. Salamat din po kay Cesario Baez, J. Velasco. Salamat din po kay Flordelisa Cancico. Maraming salamat din po kay Dana Peranco. Salamat din po kay Nora Agbayani, Watashiwa Okama, at Cesario Baez. Maraming pong salamat kay Rhoda May Mejia, Arnie Reyes, and sino pa ba ito? Ashley Vlog, and then Rhoda May Mejia, Nelmar Cotino, Watashiwa Okama, Paterno, Dana Ferranco, Mufit Persin, Dana Ferranco. Salamat kay Christian Solania, Arnie Reyes, Norma Capiral, Dana Franco. Yan. Yan po, mga kaibigan. No? Maraming pong salamat sa